Binigyan din ng palasyo na iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng bawat Pilipino, partikular na pagdating sa freedom of expression o freedom of assembly. Pero ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ibang usapan na kapag may nilalabag ng batas. At ang Pangulo naman ay nirerespeto ang karapatan ng bawat tao. Ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito. Ayon sa Malacanang, dahil sa surprise rally kahapon sa EDSA sa bahagi ng White Plains sa Quezon City, marami ang naabala na papasok sa kanilang mga trabaho at eskwelahan. Ito ay dahil naharangan ang malaking bahagi ng EDSA dahil sa protesta. Wala namang nakikitang banta sa seguridad ng Pangulo ang isinagawang rally ng religious group. Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon ito ng batas. Kinontra rin ng palasyo ang naging akusasyon ni Vice President Sara Duterte sa Marcos administration kasunod ng mga nangyayari ngayon na resulta umano ng poor governance. Iginiit ni Yusek Castro na ang mga kasong isinampa laban sa ilang personalidad ay bunga ng pagpapatupad ng batas at hindi pag-uusig sa mga kritiko ng administrasyon. Mas aktiboan niya ngayon ang pamahalaan sa pag-iimbestiga sa mga irregularidad, kabilang na ang flood control projects anomaly na hindi umano nabigyang pansin ng nakaraang administrasyon. Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpaimbestiga. Nel Maribuho, humahataw sa balita ngayon.